isa at atin pong pag-uusapan ngayon ang pangyayari po naman sa yugto naman ng mga anak po ni David. Ano po? So sabi po dito, pakilala ko lang po sa inyo yung mga karakter, pero bago po yan, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we praise you. We magnify your name, O Father God. Tunay nga po, Panginoon, na kami po ay tumatawag sa iyo, nananawagan sa iyo, nagsusumamo sa iyo, Panginoon, sa mga oras na to, na muli mo po kami, Panginoon, hallelujah, samahan, Panginoon, wini-welcome ka namin sa gawaing ito, Panginoon, at patuloy po namin, Lord God, inilalapit sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, Lord, na samahan mo po kami, Panginoon, sa oras na to. At kami po, Panginoon, ay nagpatuloy na nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan sa mga oras na to, Panginoon Lord, na ikaw po, O Diyos, ang gumabay sa aking mga dila. Panginoon, makapagpahayag po ng iyong mga banal na salita. Panginoon Lord God, at pawang mga katotohanan lamang, Panginoon, lumabas sa aking mga bibig. Pagpalain niyo po ang lahat na makakarinig nito, Panginoon, at mataniman po sa pinakamatabang parte ng aming puso. Panginoon Lord, ang lahat ng aming matututunan ngayong araw na to, Panginoon. Purihin at dakilain ng iyong pangalan. Ikaw lang po ang laging maitaas, Panginoon. At hayaan mong ako'y malubog, Panginoon, at ang iyong glory, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ay tanggapin mo, Panginoon, Lord, para sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, Ama, in Jesus' name. Amen. So, ipakilala ko po sa inyo yung mga karakter natin. Si Amnon at si Tamar po. Ayan, si Amnon at si Tamar. Yan. Si Absalom, di ba po? Si Absalom po is the son of David, na may kapatid na napakaganda, na magandang babae, na si Tamar. Siyempre, magandang lalaki di tatay nila, di ba po? Siya po ay si Absalom at si Tamar ay magkapatid, na po? Sila ay magkapatid, sa wife na si Maaka. Kung natatandaan niyo po sa 2 Samuel 3:3, makikita niyo doon yung napangasawa ni David na si Maaka, po? Daughter po siya of Tamai, the king of Gensur. Amen? So si Amnon naman po, is son of David, anak din siya ni David, pero they are half-half, half brother po niya si Tamar. Ang talagang magkadugo si Absalom at si Tamar, So half brother niya tong si Amnon, po. Ito yung firstborn. Ayan, firstborn po na anak ni David sa kanyang asawa ni si Ahinoam ng Jezreelite. Po? Sa makikita niyo yan sa 2 Samuel 3:2. Makikita niyo po yan. Dahil nga series topical po tayo, doon niyo po makikita yung mga na yun, kung saan niya napangasawa to. So makikita niyo po. Kaya firstborn niya po si Amnon, na na-crown siya as a prince, po. First line po ng throne, po. Siya yung first dahil siya ay panganay, po. So, sabi niya dito, ang ibig sabihin po ng salitang Tamar, ang pangalan ni Tamar ay palm tree, po. Nagsisignifying to ng fruitfulness, po. Ang ibig sabihin naman ng pangalan ni Absalom means his father's peace. Si Absalom, sila magkapatid. Ang ibig sabihin naman ng pangalan ni Amnon, po, faithful, stable, none of them answer their name, kung ano po, kung makikita po ninyo, pero yun po yung mga meaning ng kanilang pangalan. So makikita nyo po from the beginning pa lang, nandun yung pagnanasa ni Abdom sa kanyang kapatid, po. Sabi niya dito, makikita nyo kung bakit. Kasi sabi, from the first pa lang po, after his Absalom, son of David, had a lovely sister, whose name Tamar. And Amnon the son of David, loved her. Po? Pero pag inano sa Tagalog, iba yung word na sinabi doon. Pero ang sinasabi dito, mahal daw niya. Love her, sabi niya. Amnon was distressed
no, nadidistress siya over his sister Tamar that becomes sick. Alam niyo po yung sobra kang nag-i-eager, nagiging obsessed ka na sa tao, no? Na-obsess ka na parang feeling mo na may sakit ka. Natatandaan niyo po nung nai-inlove kayo, 'di ba? Gano'n na parang feeling mo nagkakasakit ka na or may gusto kang gawin na hindi mo magawa, feeling mo halos magkasakit ka na. No? Sabi niya dito, na di-distress siya over his sister Tamar that he becomes sick for she was a virgin. Nakita niyo po yung obsession doon, no? Yung frustration niya na nakikita niya kasi virgin daw po ano sa Tagalog iba kasi ang translation. Pero dito nagkakaroon siya ng temptation sa kapatid niya dahil nakikita niya na magandang kapatid niya na po as they describe in the Bible at virgin po yung kanyang kapatid. And it was improper for Amnon to do anything to her. Hindi naman talaga maganda, no? Na may gawin, no? Ang sabi sa Tagalog kasi mahirap makuha si Tamar, no? Ang sabi nila. Pero ito hindi to talaga improper, talagang hindi to proper sa kanila kasi kapatid niya nga 'yon. At saka hindi maganda na gawin niya 'yun sa kapatid niya, no? Pero ito pa rin po 'yung nangyari sa kwento, no? So, as we go, sabi niya po dito sa verse 3 and 4, meron siyang pinsan na po na si Honadab. Si Honadab, siya naman ay pamangkin ni David sa brother niya, David's brother, no? The son of Shimen, isang karakter din sa kwento, no? Na sinabi niya dito, siya yung naglagay ng sa mindset nung kanyang kapatid, ng pinsan niya, no? Syempre tayo yung mga pinsan natin, ka-close natin, si Abnom, siya yung naglagay ng desire dun sa puso Kasi alam naman niya na hindi niya pwedeng gawin yon, 'di ba? Hindi niya dapat nagnanasa siya, pero lalong kaya nga yung mga kaibigan natin na pinipili. Yung mga kaibigan natin, it will change us. It will change you, no? Yung mga kaibigan natin na dinidikitan, it will influence you. No, kaya mag-ingat kayo. Hindi ibig sabihin pinsan niyo sila, hindi ibig sabihin niyo sila kung wala silang mindset at wala silang takot sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs po kung mababasa niyo, ang maliit na takot sa Diyos ay higit kaysa sa kayamanan. No, bakit sinabi ng Panginoon? 'Di ba? Kasi yung takot sa Diyos mailalayo ka nun sa kapahamakan. 'Di ba po? Kaya nga sabi dito siya yung naglagay sa desire kay si napaka-evil, yung evil advice niya sa kanyang pinsan. Sabi niya, but Amnon was a friend whose name was Honadab, the son of Shimen, David's brother. Now, Jonadab was very crafty man, and he said to him, why are you, the king of sun, becoming thinner day after day? Diba? Will you not tell me? Amnon said to him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. So Jonadab said to him, lie down on your bed and pretend to be ill. Di ba? Magpanggap kang may sakit. Sabi niya ganon. And when your father comes to see you, say him, please let my sister Tamar come and give food. Di ba? And prepare the food in my sight that I may see it and eat it from her hand. 'Di ba? Siya yung nagbigay ng idea na to. Ganito 'yung sabihin mo, magkunwari kang may sakit, 'di ba? At sabihin mo to sa tatay mo. 'Di ba? Ikaw ang king, 'di ba? Ikaw ang son of king, 'di ba? Kasi panganay nga po siya. No? So nandun na yung obsession niya, yung last niya, no po? Yung last niya sa kanyang sister. No, yung last of the eyes, lalo pang dinugtungan at dinoble nitong kaibigan. No po, napaka-carnal ng friend niya, no? Ito kasi yung spiritual enemy natin, yung mga nag-a-advise sa atin ng mga ganitong bagay, no? Na hindi po nakakabuti sa ating mga soul. No, it will ruin our soul. Kaya nga, it will affect you. It is matter. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mag-iingat tayo sa mga tao sa paligid natin. Lalo na po yung mga advice nila sa atin. No? If you think they are not, hindi ka mag-grow sa kanila, at hindi mabubuti yung mga lumalabas sa bibig nila, layuan po, no? Layuan po sila. Wala pong masama doon. No? Kasi katulad nito, mga katulad ng pinsan niya na to, na yes, they are
they are close. Pero 'di ba it is better sabi nga na hindi sana magkasala si Amnon pero nilagyan niya ng patong na advice na desire, yung desire ng tao, yung obsession niya, no, na naging napupunta na sa frustration, ano po, na nagkakaroon na siya ng palaisipan na maaring tama tong gawin kasi may parang may pumatol, 'di ba? May nagdouble may nag-agree sa kanya. Na ganito ang gawin mo, 'di ba? Kaya na-force tuloy siya, 'di ba? Na andun yung niya, yung kapangyarihan niya bilang panganay, no? Parang gamitin mo yung kapangyarihan mo bilang anak ng king, 'di ba? Mag-pretend ka, no, para makuha mo yung kapatid mo, 'di ba? Tapos dito sa 6 and 10 makikita niyo po na nag-pretend nga siya na siya ay may sakit, 'di ba? Para makuha niya si Tamar, no? In order na makuha niya si Tamar alone, no po? Kaya dito makikita niyo sabi niya, nag-pretend siya na nakahiga at may sakit, no? At nung nakita ng tatay naman niyang si David ang tatay niya, na siya ay nakahiga, please, sabi niya, let Tamar, my sister, come and make couple of cake for me in my sight, that I may eat from her hand, 'di ba? Kung halimbawa ikaw naman ang tatay, 'di ba? 'Di ba parang ang ano naman na yes, oo, hindi mo pag-iisipan na gano'n, 'di ba? Pero parang dito kasi sa part na 'to ni David, parang naging masyado siyang maluwag sa kanyang mga anak, 'no? Kasi may mga alipin naman, eh, 'di ba, na puwedeng gamitin nila. Pero hindi ba siya nagtaka? Hindi man lang siya nagtaka na hindi man lang siya hindi siya nagtaka. Pero siguro hindi po natin masisi kasi anak niya, eh. Hindi niya mapag-iisipan na gano'n, 'no po? Hindi niya mapag-iisipan. Pero yung gusto ko makita ko yung kapatid ko, gusto ko siya magpakain sa akin at gusto ko ako yung kakain sa kamay niya. 'Di ba? Parang mapapaisip ka naman, parang normal common sense na, 'di ba? Ano ba anak, kalalaki mong tao, bakit naman yung kapatid mo pang babae ang magpapakain sa iyo? Parang 'di ba? Para sa akin po no, parang ganun lang din ang ko na masyadong naging spoiled din ni David yung kanyang mga anak, no po? Kaya sabi niya kasi panganay yun. So, sabi niya, sinend ni David si Tamar. No? Pero makikita mo dito, sa buhay naman po ni Tamar, siya yung masunurin na anak. No? Na, sinunod niya po yung kanyang tatay. No, yun yung character ni Tamar na masunurin siya, no? Kaya naggawa siya ng cake, no, sa paningin ng kanyang kapatid. Siguro naghahulma siya doon, 'di ba? Na tapos yun hanggang pinapakain niya po yung kanyang kapatid na lalaki na nagkukunwaring may sakit, no po? Dahil yun yung paraan niya para ma-hook niya si Tamar, para magawa niya yung gusto niyang gawin sa kapatid niya at pinaplano niyang masama. Ano mo? Sabi niya dito, habang pinapakain siya ng cake, baked na cake, and she took the pan and placed them out before him, but he refused to eat. No, tumanggi pa siyang kumain. Then Amnon said, "Have everyone go out from me?" 'Di ba? Parang pwede ba lumabas kayo sa mga alipin na nandoon? Kasi syempre din prinsesa din si Tamar, no? Maraming nakapaligid sa kanya, maraming nagbabantay sa kanya, no po? Nagga-guide din sa kanya, no po? Kasi anak din siya ng hari. No, kaya yun yung bagay na nahihirapan nung una si Amnon na gawin dahil alam niya na maraming nakatingin sa mata kay Tamar para hindi niya magawa yung kanyang gagawin na plano sa kapatid niya. At ito yung naisip niya na magsakit-sakitan para magkaroon siya ng pagkakataon na makagawa ng pagkakasala. No po? Na hindi niya na iniisip. Hindi niya po iniisip kung tama yung kanyang gagawin. No po? Kasi napaka-dangerous, napaka talagang, alam mo yon minsan kasi tayo po, kapag tayo ay na-obsess na, nagkakaroon tayo ng infatuation, no po, hindi na natin iniisip kung tama at mali po ang ginagawa natin. Kaya napakahalaga po, na tayo ay nasa isip natin, no? Nag-iisip tayo sa mga ginagawa natin. Sabi nga, bago ka magdesisyon, no? Kaya lang minsan tayo dahil sa obsession at pag-ibig natin, no? Yung mga infatuation na nararanasan natin, po nawawala tayo ng isip, no? Parang yung isip natin naaapakan natin sa talampakan, no? Kaya tayo minsan nakakagawa ng bagay na hindi po kaaya-aya at nagbibring sa atin sa kasalanan, no po? Dahil sa lust ng katawan.
No po, last of the ano niya, nag-umpisa sa last of the eyes hanggang nagkaroon siya ng eagerness and obsession sa kapatid na nagbulod sa kanya sa kasalanan. So pinalabas niya po yung mga tao, no, yun yung pagkakataon niya na mapag-isa yung kanyang kapatid. Na lumabas kayong lahat. Di ba? Nagkunwari siya niya. Tapos sinabi niya, bring the food into my bed that I may eat from your hand. Sabi niya kay Tamar. And Tamar took the cake and she had made and brought them Amnon her brother in the bed. No? Kaya yun yung pagkakataon niya. Ngayon, solo na lang sila sa kwarto, na po. Yun yung pagkakataon niya. No? Pero makikita mo po dito, yung pagiging behavior ng kanyang kapatid na it's clearly childish, no? Napaka-clear na napaka-childish niya, na napaka nung pag-uugali na ginawa ni Amnon, no? Na nag-act siya na parang baby na pakakainin, di ba? Na nagre-refuse siya sa food, 'di ba? Na sinaserve sa kanya. Tapos siya yung sinusunod the way na he want to be served. 'Di ba? Yung parang alam niyo yung bata, 'di ba nung bata ka, mama gusto ko ng Payless, mama gusto ko ng Coke, gusto ko bilang mo ko ng ganito. Yung parang naging ganun yung pag-uugali ni Amnon, no? Na naging parang indulged naman si David para sa anak niya, no po? Kaya makikita niyo dito, no? Si David parang nagkaroon siya ng indulgence toward his children, no, na parang ano na ano naman niya yung responsibility na hindi na dapat, 'di ba? Ang true father kasi sa children, 'di ba, dapat hindi naman nila inaano yung ano, 'di ba, dapat magulang yung asawa niya ang dapat nag-iintindi kung gano'n sa mga anak, hindi dapat yung kapatid niya lalo na yung babae, no? Pero sabi ko nga po kanina, no, ang tanong dito, bakit pinahintulutan? Bakit napahintulutan yung mga ganitong bagay? Kasi ang lalaki, pag lalaki naman, hindi naman natin dapat bini-baby kasi lalaki yan eh, 'di ba? Lalaki yung mga yan na pwedeng mag-serve ang servant sa kanila. Pero hindi talaga nagkaroon ng any idea si David sa part na yon. Ano po? Kaya nga, itong si Amnon, na tinake niya, itinok niya yung wickedness advice ng kanyang pinsan na napakabilis, na parang hindi siya nag-isip, ano? Napakasama yung pag-respond nila, napaka-ungodly ng advice ng kapatid, ano po? Ay, ng pinsan niya. No, kaya hindi dahil pinsan niya sila, no, po, yung mga advice nila, magtatanong kayo sa mga godly people na talagang may wisdom na sa Diyos kinukuha, hindi sa mga ganitong klaseng tao po, ano na, kasi alam ko na may idea si Amnon na malito eh, 'di ba? Malito pero ano pa rin, talagang yung obsession talaga napupunta sa kasalanan. It will lead you to sin, no? Magkakasala ka. Kaya dumating po, no, sa verse 11-14, makikita niyo dito, ni-rape niya yung kapatid niya. Na po? Ni-rape niya yung kapatid niya. So sabi niya dito, nung yung kapatid niya napakamasunurin ding bata, 'di ba? Now then she had brought them to him to eat. He took and her said to her, "Come lie with me, my sister." Sabi niya po, "Umiga ka dito sa tabi ko." But she answered him, 'di ba? Ito, "No, my brother." No? Sinadya niyang tawaging my brother, talagang, no, tinigasan niya, my brother, do not force me. Tinawag niyang kapatid, 'di ba? Kapatid kita. 'Di ba? At least ma-remind lang yung kapatid niya na, kapatid mo ako. 'Di ba? For no such thing should be done in Israel. Walang ganito. 'Di ba? Hindi to dapat mangyari. Sabi niya, do not do disgraceful things. And I will never take my shame. Sabi niya, ito ay isang kahihiyan. 'Di ba? And as for you, you would be like one, the fool in Israel. Now, therefore, please speak to the king. Di ba? Magpaalam ka sa hari, sabi niya. For he will not withhold me from you. Di ba? Kung papayagan, kailangan mo munang humingi ng pahintulot. However, he would not heed her voice. Hindi niya pinakinggan yung boses ng kanyang kapatid. And being stronger than she, he forced, di ba? Talagang rape, he forced her and lay with her. No po? Kaya andon yung pagiging naturally evil niya, no po? Na-reveal sa kanyang sarili, no po, sa kanyang buhay, yung wickedness na suggestion ng kanyang pinsan na talagang andoon na naganap sa kanya,
talagang nagmanifest na yung kasalanan at nagawa niya to sa kanyang kapatid. No po? Kaya nga, hindi madali yung rape. Parang rape talaga po yung nangyari sa kanya. Na po, at sabi niya, at nakikita mo dito sa Levitico 18 na pagdaanan po natin, na hindi mo pwedeng galawin ang malapit mong kamag-anak. Diba? Sabi po sa Leviticus 18:11, the nakedness of her father, wife, daughter, begotten by your father, she is your sister. You shall not uncover her nakedness. No? Yun na po yung batas noon. Kaya, kung pinaalam yun, kahit ipinaalam yun sa king, no, hindi papayagan ni David yun dahil alam niya na yun ay batas ng Panginoon. Na po, alam niya dahil ang tatay nila may takot sa Panginoon. At makikita natin, 'di ba, yung pagsisisi ni sa lahat ng ginawa ni David, na po, na umamin siya sa lahat ng kasalanan niya, hindi katulad nitong anak niya, no po. So makikita niyo sa 15, pagkatapos niyang ginawa yung karumal-dumal na yun sa kapatid niya, no po, anong sabi? Then Amnon hated her exceedingly. No po? So that, sabi niya, so that the hatred with which he hated her was greater than the love with which he had loved her. And Amnon said to her, arise, be gone. Di ba? Ganito yung mga ibang lalaki na pag nakuha na nila, alam niyo po yung parang chewing gum, na una pag malasa ka pa, ngunguyain ka nila. Na pag nakuha na nila yung gusto nila sa'yo, iluluwa ka nila. Maraming ganun. Ano po? Ito yung nangyari sa kanya. After niyang nakuha yung gusto niya sa kapatid niya, napalitan yung pag-ibig ng hatred. Napalitan ng galit. No? Yung last niya, hindi naman talaga last yun. Hindi naman talaga love yun eh. Last yun, hindi yun love. Ano po? Kaya makikita natin na na-reveal dito yung attraction yung ano niya, yung pagiging attraction niya kay Tamar, na po si Amnon, na po, it was not love, it is lust. No, kaya nga po dito, no, pagkatapos yung nakuha, pag nakuha niya yung kanyang pagiging lustful, no, sa kanyang kapatid, no po, nagkaroon na to ng hatred kasi nakuha niya na yung gusto niyang gawin para sa kapatid niya. No po, kaya madalas po madalas na sa atin din, 'pag yung mga lalaki nagte-take advantage, kaya maging matalino yung mga babae, 'no po. Hindi basta binibigay ninyo sa mga lalaki yung gusto nila. Kasi ito po minsan yung nagaganap, nagiging nape-press sila na makipag-sex sa inyo. So after nun, 'no, magiging kaaway nila kayo, 'no, 'pag nakuha nila kasi it's not really love, it's just infatuation. Alam niyo yun, yung may gusto lang silang kuhanin, na may gusto lang abutin para sa kanila bilang lalaki, no? Kasi nakita naman natin sa verse 1 and 2, virgin yung kapatid niya at maganda yung kapatid niya, no? At sinabi ng kapatid niya, ano yung dignity ko? Kumbaga, nakakahiya. Anong sasabihin sa akin ng mga tao pagkatapos nito? 'Di ba? Makikita niyo sa verse 16, 18, kinas niya si Tamar out to his presence. Ayaw niya makita. Na po? Sabi niya, nakikita niyo doon na sinen niya paalis, palabas. Na po? Kaya nga, um, kung ano natin dito, na si Tamar, umiyak siya, umalis siya, lumabas siya. Na po? Hindi na natin isa-isahin. Umalis siya sa lugar na yon dahil din sa kahihiyan. Na po? Tahimik siya. At pumunta siya sa kanyang totoong kapatid na si Absalom. Na si Absalom ang nag-comfort sa kanya. 'Di ba po? Na andun yung kanyang murmuring, yung crying niya. 'Di ba sabi niya dito, then Tamar put ashes sa 19:20 po on her head. Naglagay siya ng abo sa ulo niya na po, and tore her robe of many colors that was on her, and laid her hand to her head, and went away crying bitterly. And Absalom her brother said to her, has Amnon your brother been with you? But now hold your peace, my sister. He is your brother. Do not take this thing to your heart. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house. So makikita niyo doon, no, na
kinalma niya yung kanyang kapatid, ano, si Absalom. Pero, hindi pala yun natanggal sa puso ni Absalom. Kasi, di ba, makikita nyo sa kanina, no? At makikita nyo, nung nabalitaan din yun ni David, nagalit siya. Nagalit po siya, ano, nagkaroon siya. Sabi niya nga, the David heard all the things. He was very angry. And Absalom spoke to his brother Amnon, neither good or bad, for Absalom hated Amnon because he had forced his sister Tamar. No po? At dito, makikita nyo dito, ano, David, tamang magalit si David. Kaya lang ang pagkakamali niya, he didn't do anything. 'Di ba? Wala siyang ginawa. Wala po siyang ginawa, no? Wala siyang ginawa sa anak niya to protect Tamar or to correct Amnon. No? Bilang magulang, ginahasa yung anak mo. Hello. 'Di ba? Hindi sapat na nagalit lang siya. 'Di ba po? Bilang magulang, no, dapat tinuruan niya ng leksyon or 'di ba? Wala siyang ginawa as sa kwento po, ano. Kaya yun yung ano, yun yung dapat na ano, parang lack of moral authority to discipline your son. No, kakulangan ng ng pagdidisiplina sa anak, yung ginawa ni David para sa kanyang anak. Na po. Sa mga case na ganito, 'di ba? Kasi ano dapat dapat naman talaga na pagsabihan kasi it is so evil, no? Na pwede niyang ulitin ulit sa iba, 'di ba? Napaka ano, yung hindi man lang wala man lang aksyon na ginawa si David para sa kanyang anak, para man lang maramdaman ni Tamar, 'di ba po? Pero ganun pa man, ano, makikita niyo doon na nag-play parang yung si kuya niya na si Absalom na talagang kapatid niya, nag-play siya na ay na cool, 'di ba? Na relax siya na paano mo na, wag ka nang magano. Pero in the future, he revenge, 'di ba? Napunta siya sa stage for future revenge para sa kapatid niyang si Tamar, no? Na sinabi niya sa kapatid niya na wag mo nang ilagay sa have peace kapatid ko, 'di ba? Tamar, have peace, sabi niya gano'n. Pero siya, hindi niya pala yun nilagay sa puso niya. Kasi kumbaga, inabsorb niya yon yung sakit ng kapatid niya. Dahil kapatid niyang babae yun eh, mahal niya yun eh. 'Di ba? Kaya in the future, siya yung nag-revenge. Kaya nung pinagupitan niya yung kanyang mga tupa, niyaya niya, 'di ba, yung mga anak ng king, no, para siguro hindi halata, that is the way of Absalom para mai-revenge naman yung kapatid niya, no? Na pinagupitan niya yung mga alagang tupa, no? After 2 full years mga kapatid. Na po, 2 full years. After ng 2 years na yon, nakalagay yun sa puso ni Absalom, no? Para sa kapatid niya, para maghigante, no? Dahil wala ngang ginawa si David. Kaya, kaya alam mo po, siya yung naglagay, kumbaga nilagay niya yung batas sa kanyang kamay. At sinabi niya, inutusan niya yung mga ano, na ang patayin niyo, sabi niya, now, sa 28:29, now Absalom had commanded his servants, saying, watch now, when Abnom's heart is merry with wine, no? And when I say to you, strike Amnon, then kill him. Do not be afraid. Sabi niya, have I not commanded you? Be courageous and valiant. So the servant of Absalom did to Amnon as Absalom had commanded. Then the king's sons arose and each one got this mule to fled. No po? So, yun nga, makikita natin ano, na after 2 years, hindi natanggal sa puso niya. No? Kapag hindi kasi tayo nakapagpatawad, di ba po? Hindi natin inano yun sa puso natin na talagang ang galit, na po, ang galit ay malalagay din tayo sa kasalanan. No po? Kaya, yun ang ginawa niya. No? Pinapatay niya sa pamamagitan ng kanyang mga alipin, yung kanyang kapatid. Na po, at nalaman yun, na po, nalaman yun ni King, no? Nakita ni David na sabi niya na nalaman niya na pinatay yung kanyang anak na si Abno. At ang akala niya pa nung una lahat ng mga anak ng king pinatay. Pero ang nagbalita sa kanya, ang binalita sa kanya na nakarating sa kanya, yung kanyang anak lang na si Abnon ang namatay. Na po? Kaya makikita mo dito, makikita niyo po sa kwento no na nagtago din naman yung kanyang anak, no? Lumayo din siya at nagtago din siya. Pumunta siya sa ibang lugar, ano po? At si David nagmore siya sa son niya,
no, sa kanyang son every day. Sabi doon, every day. So Absalom fled and went to Gestur. No, nagtago siya doon sa Gestur. And was there 3 years. No, nag-spend siya ng 3 years doon para makalayo siya, no po, sa kanyang tatay, no, dahil alam naman niya na malalaman at malalaman ng king yung nangyari. So, and King David longed to go to Absalom, for he had been comforted concerning Amnon because he was dead. Na hindi na siya nakapunta kay Absalom dahil ang concern niya ay si Amnon dahil nga namatay yung kanyang anak. So makikita natin sa last po ng verse dito, no, na nandun po makikita natin dito na sa pagtatago na katulad ng ginawa ni Absalom, doon nila kinuha yung comfort na po, yung comfort na para hindi sila masyadong maalam niyo yun, yung minsan tinatakasan nila yung problema. Tayo madalas, 'di ba nangyari din sa atin, imbes na i-correct yung mga bagay na ginawang evil, na po, yung mga masasamang ginawa, no? Huwag tayong nagtatago, no, hindi dahilan na lumayo tayo para maayos yung problema or maayos yung gusot. No, kasi I believe na God, no, bakit nga ba pinahintulutan ng Panginoon na maganap ito kay Tamar? No, I believe po na God is good all the time. Na mapapatawad to ni Tamar, gagaling si Tamar, at gagamitin ng Panginoon to na maging kalakasan ni Tamar sa kanyang buhay, na magiging testimony niya na po, na makapagpatawad siya, na lalo niyang mahalin yung mga tao sa paligid niya dahil sa hindi magandang nangyaring karanasan niya. At madalas ganun tayo. May mga bagay at mga karanasan tayo na hindi maganda sa paningin natin. Pero God, 'di ba, make things all things, 'di ba, na good kahit na worst pa 'yung nangyari. Nagturo ito sa atin. Sabi ko nga lagi, hindi sa mga masasayang panahon ka tinuruan ng Panginoon, kundi sa mga panahon na ikaw ay, 'di ba, nalulungkot o may gumawa sa iyo ng mga bagay na hindi maganda at hindi masarap at hindi convenient, 'di ba? Kaya mahirap yung tipong hindi ka mako-convince na magpatawad kasi hindi ka papatawad yung ginawa nila, na po. Kaya hindi rin maganda na nagtatanim tayo ng sama ng loob at galit sa puso natin na magbubulid din pa sa atin sa pagkakasala in the future. Kaya mas maganda sa atin na we need to forgive. Kailangan nating magpatawad at hayaan natin ang Diyos ang mag-correct sa kanila. No? At bilang magulang sa part naman ni David, kailangan din tayo, no, sa panahon natin, nag-a-action din tayo. Dapat dinidisiplina natin yung mga anak natin sa mga murang edad nila upang hindi sila lumaki, di ba? Makikita kasi natin sa sobrang spoiled siguro at protection ni David, no? Um, hindi niya nagkaroon siya ng lack of discipline, 'di ba, sa kanyang mga anak. Na po kaya nga purihin ng Panginoon kasi sa principle ng mga kwento na to na makikita natin on how natin i-respond or how to reconcile sa buhay natin right now na wag tayong tumumulad sa kanila. Wag nating tularan because we live by grace, no? There is a grace na pinur sa atin ng Panginoon na enable for us to forgive sa mga tao dahil we receive, 'di ba, the freely forgiveness na nagmumula sa Panginoon. And sabi nga, love is more than anything. Na more than anything can cover everything. Yung pagmamahal ng Diyos na ibibigay natin sa ibang tao on how we can forgive other people. Na huwag tayong maglagay ng grudge sa puso natin na magdudulot sa atin ng pagkakasala katulad ng ginawa ng kanyang kapatid ni Absalom, na po, na siya nilagay niya yung batas sa kanyang kamay, na po, at tinutusan niya yung kanyang mga servant na patayin yung kanyang kapatid. Na hindi rin lahat ng tao na nagsasabi sa iyo na maging okay, na yung alam mo yung nagiging pretender si Absalom sa harap ng kanyang kapatid at nandun yung revenge sa kanyang puso na igaganti niya yung kapatid niya. Mali po ang pagganti. No, mali yun. Hindi tama na tayo ay gumaganti. Na po, kaya nga ang sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi nga, kaya nga sinabi sa John 10:10, 'di ba, na ang kaaway pumapatay, 'di ba? Nagde-destroy sa pamamagitan ng mga tao.
no? Hindi ang devil ang papatay sa'yo, kundi gagamit sila ng weapon ng kaaway, ng galit para mapatay mo yung kapatid mo. At yun ang ginamit ng kaaway sa buhay ni Absalom para magkaroon ng revenge yung kanyang kapatid na si Tamar sa buhay ni Amnon, ano po. Kaya pinatay nila, ano po. At yun niloob din ng Panginoon na mangyari yun. Kasi it is written, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Talagang gagawa din ng paraan na po, loloobin ng Panginoon na maganap yun kasi it is written na wala tayong magagawa. Kahit patao ang gumawa nun sa kanya at binawi yung kanyang buhay, napahintulutan yun ng Panginoon dahil yun ang kabayaran ng ginawa din naman ni Amnon na kasalanan sa kanyang kapatid and immorality, sobrang carnal and immorality yung ginawa niya sa kanyang kapatid. No po? And I believe na masusundan natin sa ibang mga kwento pa kung ano magaganap sa buhay ni Tamar, ano po, at magaganap sa buhay ng pamilya ni David na kapupulutan pa natin ng maraming aral. Kaya purihin po ang Panginoon bilang mga magulang, may pupulutin tayong aral. At bilang mga anak, no po, may pupulutin pa rin tayong aral. So glory to God sa kwento po ng pamilya ni David na nating natutunghayan bawat araw. So let's pray and thanks the Lord. Purihin ka o Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mensaheng ito na patuloy kang nagbibigay, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa sa amin, na ang infatuation, Panginoon, at obsession, Panginoon, nagbibigay sa amin ng pagkakasala, Ama, na kailangan namin makontrol ang aming mga sarili, Panginoon, hindi po para ibigay lahat, no po, sa mga panahon, Ama, na umiiral sa amin, na akala namin love at nagiging lust po ito, kaya kami nahuhulog sa kasalanan, Panginoon, katulad ng kwento ni Amnon, Panginoon, Lord God, na hindi kami nagkakaroon ng isip, ng tamang mindset to think on kung anong mabuti, karapat-dapat, kapuri-puri at kalwal-walhati sa iyong harapan, Ama. Nakakapag-commit kami ng kasalanan na hindi mo kalooban. Kaya, Panginoon, salamat po sa bawat kwento na binabalik-balikan namin, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, napupulutan po namin ito ng aral, Panginoon, upang matuwid namin ang bagong buhay namin by your grace and mercy, Panginoon, at love na nararanasan namin bawat araw. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa at dakilain ang iyong pangalan, Ama, sapagkat ikaw ay dakila, Panginoon, at dapat ka lang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Thank you, Father. Panginoon, we give you all the glory, praises, and worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God po.